Sa panahon ng dilim at pang-api, marami ang nagdurusa at tahimik, ngunit nasa panganib. Marami ang may takot, lungkot at pangungulila. Subalit sa gitna ng lahat ng ito, hinihintay ko ang pag-alis ng kabiguan at pang-aapi. Kaya sa mga dayuhang lalaban, huwag ninyo akong hamakin. Umaga, Binibini. Maaari ko bang malaman yung pangalan? Bienvenido de nuevo, Gonzales. Gracias, Kapitan Tiago. Ako ay nagagalak sapagkat pinagandaan mo pa talaga ang aking pagbabalik. 7 taon kang nawala sa Pilipinas at alam kong sabi ka nang matikman muli ang ating sariling pagkain. Halika at ipakilala kita sa aking mga bisita. Siya si Isabel, ang nag-iisa mong kapatid. Siya naman si Don Tiburcio, isang doktor. Ang kanyang asawa na si Doña Victorina. Don. Ang pura paroko ng Binondo, si Padre Sibilia. Siya naman si Padre Damaso, pura paroko ng St. James, sa loob ng 20 taon. Siya naman si Senyor Guevara, tiniente ng Guardia Civil. Kayo, nakahanda na po ang pagkain sa pagkainan. Buenas noches, mga amigos, at sa matalik na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso. Ikaw na pala ang anak ng nasirang si Rafael Ibarra. Nais ko lang itama sa iyo na kailanman ay hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Maganda ba talaga ang tanawin sa ibang bansa, Senyor Crisostomo? Bienvenido, Senyor Crisostomo. Kamusta naman ang pag-aaral mo sa Europa, Crisostomo? Mabuti naman po, Kapitan. Hindi lamang dagdag sa siyensya ang aking natutunan. Bagkos, naintindihan ko din ang pamumuhay ng mga taong aking kasalamuhan. Yo soy Doña Victorina. ¿Y tú eres Crisostomo Ibarra, no? No puedo creer que un niño como tú haya logrado ir a la escuela en Europa, siendo plebeyo. Ako ay lilisan na, Kapitan. Maraming salamat sa iyong paanyaga. Senyor Ibarra, Senyor Teniente, kayo po pala. mag-iingat kayo. Huwag kang mangyari sa iyo ang nangyari sa iyong ama na si Don Rafael Ibarra. Tila bang mayroon kayong nalalaman tungkol sa aking ama?
Maaari niyo po bang sabihin sa akin kung ano iyon? Wala ka ba talagang nalalaman? Sa pagkakalam ko, ang iyong ama ay namatay sa bilangguan. Sa bilangguan? Nakulong ang aking ama? Di kaya kayo ay nagkakamali lamang? Hindi ako maaaring magkamali. Ang iyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan. Si Don Rafael ay pinagbintangan na isang irehe at bilibostero ni Padre Damaso. Magandang umaga, Dunya Isabel. Magandang umaga naman sa iyo, Don Crisostomo Ibarra. Ngunit bakit ka na parito sa aming tahanan? Nais ko po lang lalawin si Maria Clara. Nariyan po ba siya? Andeng! Nariyan ba si Maria Clara? Maaari mo ba siyang tawagin at sabihin na nandito ang kanyang nobyo na si Don Crisostomo Ibarra? Masusunod po, Doña Isabel. Maraming salamat. Binibini! Binibining Maria Clara! Narito ang iyong nobyo. Narito na si Don Crisostomo Ibarra. Si Ibarra? Nasaan siya, Andeng? Maria Clara! Magandang umaga, Binibini. Buen dia, Senyor Ibarra. Mauna na po ako. Akala ko ay nakalimutan mo na ako. Marami pa namang mga babae doon sa Europa. Kailan may hindi kita ipagpapalit sa iba? Tulad mo ay ako'y nasasabik na rin para sa ating pag-iisang dibdib. Ikaw lang ang aking ibibigin hanggang sa uling hininga, Maria. Ginoo! Magandang umaga, Ginoo. Magandang umaga naman sa iyo, Ginoo. Anong may paglilingkod ko? Maaari ko bang malaman kung may napapansin kayong puntod na may malaking cross? Malaking cross? Nung nakaraan ay mayroon ritong isang libing na may malaking cross. Sa aking natatandaan, yun ay may pangalan na Rafael Ibarra. Rafael Ibarra? Siya ang aking ama. Ngunit inutusan kami ng pura paroko na ilipat ang libing sa libingan ng Pinchik. At malakas ang ulan nung gabing iyon, kaya itinapo na lang po siya sa ilog. Pasensya na po. Sino? Sinong kura parokong hangal ang nagunto sa inyo? Ang kura paroko ng Digo. Isang kabiluan ang iyong ginawa! Nakura, tanggapin niyo po ang aming munting handog para sa ating simbahan. At ito naman po ang sa amin. Pagpalain sana kayo ng Panginoon. Naway ipagpatuloy niyo ang iyong paghahandog sa ating simbahan. Maasahan niyo kami riyan, Padre Salve. Sa katunayan po, puspusan po ang aming paghanda para sa darating na pesta ng ating bayan. Padre, sino nagsabing may karapatan kayong alisin ang labi ng aking ama sa sementeryo? Ang nalaman sa nangyari, hindi naman ako ang turang paroko sa panahon yun. Si Padre Damaso ang mamahala sa panahon yun. Nasaan si Padre Damaso?
Bumili ka doon ng sigarilyo. Alam niyo naman wala tayong pera. Ano? Anak? Nasaan na ba yung mga anak mo? Inay! Inay! Oh, anak ko, Basilio, ano nangyari sa'yo? Si Crispin, ang yung kapatid, nasan? Halika muna. Si Crispin po, Inay. Naiwan ko sa kumbento. Hayaan mo, pakikiusapan ko ang anak ko sa pakawalan ng iyong kapatid. Kaso, siya po ang napagbintangan na isang magnanakaw. Inay, Likas talaga sa mga Indio ang malikot ang kamay. maawa na po kayo. Nasaan yung isa? Sabihin mo! Isa kang magnanakaw! Crispin! 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 Para po ito sa kuran, ay ito lang po siyang makausap sapagkat ang anak ko si Crispin ay hindi pa nakikita mula kahapon. Ikaw pala, ina na magnanakaw. Si Crispin na matapos magnakaw ay nakuha pang tumakas at lumikat. Kakatunayan nga at narinig na ang Guardia Civil ay papunta sa inyo. Guardia Civil! Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Naon, nakita mo ba ang anak ko? Si Crispin, si Basilio. Wala. Oh no, nakita mo ba ang mga anak ko? Si Crispin, si Basilio. Nasaan na siya? Magpakita ko na! Oh no, nakita mo ba ang mga anak ko? Si Crispin, si Basilio. Magandang umaga po, Mang Tasyo. Nais ko po sana humingi ng payo tungkol sa pagpapatayo ng paaralan. Hindi ito maunawaan sa ngayon. Ngunit sa susunod na salinlay ay tiyak na maintindihan nila ito. Sapagkat sila ay matatalino at malamang hindi mayambing sa panahon ng kanilang mga nangawa. Sundin mo ang payo ng mga nakakatas at ipakita na iyong ginagawa ay ayon sa kanilang kagustuhan. Payo ko lang sa iyo ay yumuko mula sa ulo ng mga naghari-harian. Maraming salamat po, Mang Tasyo. Mauna na po ako, Mang Tasyo. Gawaan ka ng Diyos, anak. Noong ika-10 ng Nobyembre, nagdaos ng maligayang pista ang bayan ng San Diego. Ang bawat kalye ay nagniningning sa mga banderetas at mga sagisag ng kasiyahan. Naparoon din si Crisostomo Ibarra na may dalang mga regalo para sa mga batang may sakit sa bahay ampunan. Kasama niya ang kaibigang si Elias na handang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Sa simbahan, puno ng awit at dasal ang naganap. Nakatambad ang maririkit na dekorasyon at mga bulaklak na nagbibigay ng liwanag at sigla sa loob ng sagradong gusali. Dito'y nagtipon ang mga tao upang magbigay pugay at pasasalamat sa kanilang patron na si San Diego. Tayo ay anak ng Diyos.
dapat natin sinasaktan ang isa't isa. Dapat tayo ay magmahalan, hindi dapat napanigan ang makalaban sa ating Mag-ingat ka po, Don Crisostomo, sa paglagay mo ng unang bato sa iyong paaralan na ipapatayo. Dahil narinig ko na may tangka silang patayin ka sa pagkakataon yun. Ano? Basta't mag-ingat ka po, Don Crisostomo. Magandang umaga, Padre Damas. Kumusta na kaya ang labi ng iyong ama, Ibarra? Saang dagat na kaya ito napadpad? Wala kang karapatang insultuin ng aking ama! Huwag siya, ako na lang! Tama na yan, Ibarra. Alang-alang man lang sa akin ay huwag mong pagbuhatan ng kamay si Padre Damaso. Pumanin, Maria Clara. Don Crisostomo, ayaw mo ba kayo tumawag sa akin? Bakit? Ano bang ginawa ko? Ikaw ang tinuturo ng pinuno ng pag-alsa sa mga Guardia Civil. Wala akong kinalaman dyan! Bitawan niyo ako! Ano ba? Bitawan niyo ako! Wala akong kinalaman dyan! Ah! Alam nyo ba na si Maria Clara ang pinakamagandang binibini, nagtataglay ng ubod ng kabaitan dito sa ating bayan ng San Diego? Ganyan ang gusto ko sa isang binibini. Kapitan Tiago. Siya nga pala si Don Alfonso Linares D. Espadanya. Siya ay kamag-anak ng aking asawa at inaanak ni Padre Damaso. Siya ay aking pinapakilala dahil gusto ko siyang pangasawa ni Maria Clara. Buenas tardes, Kapitan Tiago. Estoy encantado de conocerlo y gracias por permitirnos visitarlo. Su hospitalidad lo precede. At Maria Clara. Naisingin ni Alfonso ang kamay ni Maria Clara. Mapayag ba kayo, Kapitan Tiago? Wala naman sa aking problema, basta taalagaan niya aking anak. Gracias, Kapitan Tiago. Prometo amar y cuidar a Maria Clara con todo mi corazón y sinceridad. Ayoko, Ama. Gusto mo lang ang aking mahal at hihintayin ko siya kahit ano man ang mangyari. Pagpasensyahan niyo na, Ama. Ayos lang po, Kapitan Tiago. Don Crisostomo, gising. Anong ginagawa mo dito, Diyos? Katapos kita, tara na. Ayun, Ibarra, barilin mo! Maria! Maria! Crisostomo. Paano ka nakatapas? Tinulungan ako ni Elias. Kamusta ka na? Ayokong ikasal kay Alfonso. Mapilit siya ng ama. Ikaw lang ang mahal ko. Hindi ko hayaang ikasal ka sa iba. Pagkatapos ng gulong ito, babalikan kita.
Don Crisostomo, tara na! Ayun, si Ibarra, parinig mo! Patay na si Ibarra. Sirain mo ang kasunduan ng aking pagpapakasal. Bakit? Ngayong patay na ang aking minamahal, wala na akong sino man ang makakasalan pa. Ang papakamatay na ako kung ipipilit niyo ako magpakasal. O hindi kaya papasok ko lang ako sa kumbento. Patawarin mo po anak, kung kaya mawala ka, mas piliin mo na lang pumasok ka sa kuwento. Anak! Anak ka ba niya? Mag-ipon ka ng maraming kahoy at ibuntong mo ang bangkay naming dalawa at pagkaraan ay silaban hanggang sa maging abo ang aming mga katawan. May malaking kayamanan na nakabaon sa puno ng balete. Sa'yo na ito kung palang kumuha at gamitin mo sa iyong pag-aaral. Sa mga mapalad, huwag lamang limutin ng ganap ang mga nasawi sa dilim ng gabi. Nanungkulan pansamantala si Padre Salve sa kumbentong pinasukan ni Maria Clara. Si Padre Damaso ay pumaroon sa Maynila at kalaon ay natagpo ang wala ng buhay sa kanyang silid. Si Kapitan Tiago ay nalulong sa masamang gamot. Si Doña Victorina ay nagsuot na ng salamin dahil lumalabon ang kanyang mga paningin. Si Don Alfonso ay namatay sa sakit at inilibing sa Paco Cemetery. Habang si Maria Clara naman ay malungkot na pumasok sa kumbento. Tanggapin ang hamon. Buhay mo man na siyang nakataya. Lumaban at pumangon. Walang abot kapag nakahiga. Sumalungat sa alon. Kahit manulat lang. Mga letra sa papel na isinulat, aking mga saloobin na binubuhat. Habang lumulusong sa kumunoy at maiahon ng bayan nagdarang sa apoy. Aking ina, kumusta ka na? Sa'ki wag kang mag-alala. Kahit ako'y nawalay sa'yo, ang nais ko ay malaman mo na. Salamat dahil ikaw ang kauna-unahang kong guro sa napakaraming bagay na inyong itinuro sa akin at sa lahat ng aking mga kapatid. Kahit madilim ang gabi ay kandila sa silid, kagadala
dala ng liwanag pag ako'y nagbabasa. Ang nais ko lamang ay masagip ang iyong mga mata. Nalaman kong ang karunungan ay di dapat duwag nang mapatunayan. Kung minsan ang katarong ay bulag kahit gaano kalupit ang sa iba'y ating sinapit. Pag may galit at pagkit sa pagmamahal ka kumapit, yan ang sabi mo sa akin. Ang isip ay pinukas, di kailangan gumamit ng dahas upang makaalpas. Kulay kayo magdiman ng aking bibig. Hindi magkukupi paglalaban ang lahi. Pag-ibig na taglay aking sinabuhay. Ako din ang tagumpay kahit pa hanggang bukas. Kalayaan mo at kalayaan ko ang kayamanan nitong bayan ko. Kalayaan mo at kalayaan ko ang kayamanan nitong bayan ko. Ang gabi ng hamon, Buhay mo man lang siyang nakataya, natin na lumangon. walang abot kapag nakahiga.